Hello mga ka-fellowship, and for today's video gagawa na naman po tayo ng usual na malaking centerpiece na ginagamit po natin sa pulpit ng church. Pero ito pong mga centerpiece na to hindi lang po pang pulpit ng church. Pwede rin po siya sa iba't ibang events na gusto natin pong gumawa ng malaking mga floral arrangement. Especially sa mga may hotel, sa lobby ng hotel, sa mga events ng wedding, sa events ng dibu. Iba't iba pong mga events ang po pwede po nating paglagyan nito. Kaya lang, nagkataon po kasi nang ginagawan po natin ay sa church. Kaya ang ating pong vlog usually ay nailalagay po natin sa pulpit ng church natin. Ayan po. And additional advice po muli, yung pong usual nating sinasabi, yung pong solution ng tubig na ating ginagamit is 1 liter na tubig sa isang kutsarang asukal or isang kutsarang tawas. Yan po yung solution niya. Yan po yung ratio. Kung sakaling kukulang, talagang kukulangin yan dahil sa dami ng ating foam na mga ginagamit. Dadagdagan po natin. Pero yung basis po natin parating ganon. 1 liter is to 1 tablespoon of 1 liter of water sa 1 tablespoon of sugar or 1 tablespoon of tawas. Yun po yung ating pong ilalagay. Para po maging maayos po yung ating pong mga cut flowers at tumagal po yung kanilang mga buhay. Ayan po siya. At yung foam na tinatanong din po ng ating pong mga followers kung saan po nabibili. Mabibili po yan sa mga flower shop. Or pwede po kayong mag-inquire sa dalawang malalaki pong mga delivery app. Ayan. Pero hindi ko po pwedeng sabihin sa vlog po natin kasi part po ng promotion yon. So, i-type nyo lang po floral foam and then makakapili na po kayo ng iba't ibang brand. Pero paspiliin po ninyo yung mas mahal kasi po yung mura, madali po siyang madurog. Ayan po. And doon po sa arrangement po natin, ang gagawin po natin ay 4-layered floral arrangement. Ayan. Ang gagamitin po natin dyan, una is rose, pink roses. Pagkatapos po yung pong goldenrod. And then, kasunod po niyan ay yung pong ating spider or Anastasia. And sa bandang huli, gagamit po tayo ng Astromelia. Ayan po. So, 4-layered, gagamitan po natin yan. Halimbawa, katulad yan, nakikita ninyo, nasa second layer na po yung ating ginagawa. Yung first layer po yung rose na ating pong ginamit. Doon sa taas, yung pink rose na ginamit natin ay 12 pieces po yan. Half ng isang bundle. Kasi po, iba-budget po natin yung allocation ng request ng ating customer. Ayan po. Pero yung ating pong goldenrod, isang bundle ang ating pong ginamit. Napakasimple po nung ating ginawa. Kung mapapansin po ninyo, inuna po natin yung usual nating dahon na ginagamit, yung dahon po ng anahaw. Na pre-cut na po yan bago natin po ginawa yung ating pong flower arrangement. Ilalagay lang po natin sa paligid dyan, pero make sure na naka-flat para makita po yung pinakagitna. Kasi yung pinakagitna, puputulin po natin yan na mababa lang yung flower na ginagamitin natin na kung saan yan po ay yung Astromelia. Ang Astromelia na gagamitin po natin dyan ay kulay orange. So, kung papansin po ninyo, pink yung po nasa taas na roses. Isang bundle na goldenrod po yung ginamit natin dyan sa pangalawa. And then yung third, yellow naman po yung ginamit natin na Anastasia or spider. Yung usual name niya na tawag sa mga florists ay spider. Pero ang talagang pangalan po niyan is Anastasia. So, ililayer lang po natin yan ng isa-isa. Isang bundle din po yung ating pong ginamit dyan. And make sure na kung bibili po tayo ng flowers, kapag ganyan po design na ating gagamitin, huwag po long stem lahat ang bibilhin natin. Ang long stem lang po dyan is yung rose at saka yung goldenrod. Kasi kapag long stem, mahal po yung flower. And sayang po kasi yung long stem na yan, hindi po natin magagamit pagdating po doon sa pinaka-lower part. Ayan, kung papansin po ninyo yung Anastasia natin, pinutulan na natin ng gusto. Pero, medium size lang po yung ginamit natin dyan. Ayan po siya. And, yung panghuli, yan na po yung napapansin ninyo, yan po yung ating pong Astromelia. Yung dahon naman yan, yung stem po na sa banda dulo ay hindi naman po natin tinapon kasi gagamitin po natin yan sa gilid. Kaya po yung magiging itsura niya. Ganyan na po yung magiging outcome ng ating pong flower arrangement o yung centerpiece na ating pong ginagawa sa ngayon. Ganyan po. And
Tandaan po natin na make sure na lagi po siyang pantay. Kumbaga, distribute natin na maayos yung per bundle. Hatiin po natin kung kinakailangan para maging even po yung distribution ng ating pong mga flowers. Ayan po siya. At ilalagay po natin according to place kung saan po siya kinakailangan. Ayan po. Nilalagay na po natin yung mga stem ng ating pong mga Astromelia. Ayan po. Maraming pong salamat mga ka-fellowship sa inyong patuloy na panonood at yung suporta. Malaki po ang maitutulong nito sa amin pong ministry, especially kapag nagko-compensate na po kami. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Mas maganda po kung i-share po natin ang video ito at i-post po natin o kaya mag-iwan po kayo ng comment kung meron po kayong mga concerns in regards po sa mga flower arrangement at mga inquiries. Ayan po. Maraming pong salamat ka-fellowship. As usual na lagi kong sinasabi, God bless you all and God bless you always. Ayan na po yung finished product po natin. I love you all mga ka-fellowship.